ihanda na po ang inyong mga tanong tungkol po sa kalusugan, tungkol po sa stroke, dahil sagot kayo ni Doc Bien. Ayan. Okay. Ang ating question of the day, Doc Bien. Anong inuuna mong basain sa pagligo? Ikaw. Sige, ikaw. Tanungin muna natin. Ulo? Sige. Ulo o paa? Paa. Kasi wala dyan yung binabasa ko eh. Okay. Pero ano nga ba ang tama? Ang ulo muna or ang paa or wala namang rule talaga? Yun isa sa mga gusto nating malaman kay Doc Bien. Marami ang nalilito bago tayo pumunta doon sa yung nangyayari na stroke ay sa banyo, no? Oh, bakit? Klaruin muna natin, marami pa rin nalilito. Akala nila ang heart attack at stroke ay iisa. Hindi, magkaiba. Oo, binago na nga yung word na stroke. Ang tawag na ngayon, brain attack. And I'm sure a lot of people have heard that. So may heart attack, may brain attack. At yung nabanggit mo nga kanina, pareho na maaaring napapadalas ito sa loob ng banyo. Bakit nga ba? Lumabas kasi nga po sa pag-aaral, mga kapatid, maraming kaso ng stroke ang nangyayari sa banyo. Bakit? Sasagutin ko yan, pero ang una kong sasagutin, yung tinanong mo, ano yung binabasa ko muna? Yung kung bimpo. tanong, naliligo ka ba? Hindi, joke lang, joke. Ang binabasa ko una yung bimpo kasi punas-punas lang, tapos wisik-wisik. Hindi nga. Biro lang. Nagbibimpo ka pa? Hindi na. Ako binibimpo pa ako dati, hanggang bimpo or bato. Yung mga pag-aaral kasi ngayon, ang nakita nila na yung katawan natin kailangang mag-adjust doon sa temperatura. At ngayon, kung una nga nating binabasa yung ating ulo, nasya-shock yung ating mga ugat sa ulo, nagsasara. Kasi malamig yung tubig. So, tama nga naman na una muna yung paa, susunod yung tuhod, my shoulder, my legs, my knees, my toes. Ayan, ganun po yun. So, bago yung ulo. Pagdating doon sa sistema, ano nangyayari ba sa sistema ng tao pag nagkakaroon ng transient ischemic attack? What is transient? TIA. What is that? Transient ischemic attack, TIA. Marami pong mga tao, bago sila full-blown may stroke, ay nakakaranas muna ng ilang buwan ng TIA or transient ischemic attack. Ibig sabihin, may mga pwedeng mag-trigger na magsarado temporarily yung ugat sa ating ulo, tapos bumubo ka rin. Kaya makakaramdam temporarily ng pagkangiwi, pagkabulol, pero nakakabawi. Yan ay dahil sa spasm o pagsasarado ng ugat. Ngayon, bakit tayo nakakaramdam ng pagkangiwi at saka pagkabulol? Dahil maaaring yung ugat na yon ay kumakapal na yung loob. Siguro may mga deposito na dahil sa mga naging pagkain natin noong araw. Siguro mayroong blood clot na pumasok. Maliit lamang at hindi naman totally nagbara at nakalusot din yung blood clot na ito. So ito yung tinatawag na TIA. Yan ang pag-uusapan natin mamaya, pero hindi yun dapat binabaliwala. Oo, dahil mauuwi siya sa seryosong stroke. In a matter of months, for some time, mga 6 months, 7 months, pwede na maging full-blown stroke. At may kasabihan nga kami mga doktor, 3 beses lang ma-stroke, minsan hindi na nakakaapat eh. Nagsimula lang po sa pagkahilo at panghihina ang stroke ng ating makakasama po today. Paano nga ba ang kanyang naging gamutan? Kasama po natin via StreamYard. Nandyan na ba si Lola Angelita de Dios Castillo? Hi, Lola Angelita! Hi, good afternoon, Miss Rosie, Miss Cheryl. Opo, Cheryl na lang po, Lola. Kasama po natin si Doc Bien. Parang hindi Lola ang boses eh. Oo, ayan. She is fondly called Sister Early. Ayan, Sister Early. Dahil nagsisilbihan sa mga tricycle driver. Nagbibigay yan ng mga pasupot. Aba, kahit 82 years old na, kayang-kaya pa. Opo, kasi kasama po yun sa misyon sa buhay. Opo, Sister Early, kailan po kayo na-diagnose ng stroke? Kailan po ito nangyari? Ikwento nyo nga po sa amin. Actually, pangalawa ko na po itong nangyari sa akin ito. Noong last year, June 2022, nagkaroon din po ako ng ganitong pakiramdam na bumagsak pa nga po yung ventilador pero hindi naman ako nabagsakan. At least bumagsak po ako. Biglang nakaramdam po ako ng sobrang pagkahilo tapos blackout na.
Tapos buti na lang yung anak ko po, si Louie, nakita niya na umiwi na yung mukha ko, tumutulo na yung laway ko. Ginawa niya na lang po na nire-revive niya ako, talagang sinasampal-sampal niya ako. Sabi, huwag ka matutulog na, huwag ka matutulog. Ganun lang po. Tapos, basta sabi ko, gusto ko meron akong ventilador. Hindi naman po ako nahihirapang huminga, pero pass out po talaga. Parang wala na pong laban yung katawan ko. Nung pong nangyari sa akin nung first time nung 2022, nakapag-consulta po ako kay Doc Bien, talagang ako po naman ay obedient na patient talagang. Sinusunod ko po lahat to the letter yung sinasabi ni Doc Bien. Dahil for the past years na talagang kakilala ko na siya at yung katawan ko po ay adjusted na talaga sa kanyang paggagamot, alam kong makakatulong lahat yung sinasabi niya. And isa pa pong gusto kong sikretong sabihin sa inyo, before I go to Doc Bien, I really pray hard to the Lord that give Doc Bien the grace to address my concern with all his medicines, with the grace of God. At yun po naman ay alam ko ang pinagkakaloob ng Panginoon, sapagkat siya lahat po ang may-ari sa ating. At ngayon po, unti-unti, nakaka-recover. Tapos nung last year po yun, hanggang itong lang pong last month, nun lang po naulit. Kasi nga, over-fatigue na naman po ako. Minsan kasi nakakalimutan na ng tao ang Diyos, yung sarili na lang nila. And it comes to my mind that just a little thing will remind them. Yes. And that's already a mission for me. And I'm thanking God I will be given that grace to do it. Thank you, sister. Whatever is good, whatever is beautiful, whatever is true, it's all about God. And that's Salamat po. Amen.